Hello po sa ating lahat. Nandito tayo sa maliit na taniman natin para magtanim at the same time mag-relax. Okay, katatapos lang natin na nagtrabaho dito. At saka talagang ang na-feel natin pag nakakapagtrabaho tayo, maganda yung tulog natin. So siguro dapat talaga, no? Marami tayong karamdaman, ngunit parang naniniwala ko doon sa sinasabi na nature is the best medicine. So parang ganun nga, no? Okay, so maliit lang naman ito. But nung nasa serbisyo pa tayo na nabili natin, kasi iniisip natin na pag magre-retire tayo, mayroon tayong gagawin. Kaya ganun nga ang nangyari. Talagang gusto kong ma-develop ito para parang maging halimbawa sa mga tao rito, ano. Kasi usually yung mga farmers ay nagtatrabaho lang yan during planting season. But pagkatapos nung harvest time, so wala na, ano. Kasi wala namang irrigation system dito. Sa mga ibang area, makapag-tanim sila 3 times a year dahil mayroon silang irrigation. But sa kaso ng lugar na ito, walang irrigation. So ganun ang situation. Kaya ang gagawin natin, taniman natin ito ng mga gulay o prutas o whatever. So medyo marami na rin tayong naitanim na mga saging. Ginawa natin yan little by little. Ayan. Pagkatapos mga doon, ano, itong year na ito, linagyan natin ito ng okra at saka talon. So mayroon pa doon. Ngayon, kung titignan mo ang presyo ng mga gulay, mahal na rin. Kaya dapat talaga magtanim tayong mga yung mga may may pwedeng makapagtanim. Kasi yung mga nasa, siyempre yung mga nasa lungsod, hindi sila makapagtanim unless sila ay nasa building. At tulad ng isang pinsan ko, sabi niya mayroon akong garden sa taas ng kanilang bahay dahil sa rooftop. So that's good. Pero dito talaga sa probinsya, talagang dapat, why? Kasi napakalawak ng lupa usually sa mga rural areas na hindi naman ginagamit. Okay. So walang yung parang imagination, yung desire na ma-develop 'yon, ano? Parang ganun na lang, ano. Although in some cases, siyempre hindi rin basta-basta magtatanim ka dahil kailangan mo rin ang kapital. O yung halimbawa, ipalinis mo ito, siyempre kailangan mo ng pangbayad doon sa mga naglilinis. Kailangan pagbibili ka ng mga seeds, bibili ka ng fertilizer. Okay. Kaya ganon. At saka swerte din natin dahil yung ipinahukay natin na balon ay hindi pa masyadong malalim, mayroon ng tubig. So swerte yun, blessing. Thank you Lord for that gift. Sa ibang lugar dito, kahit na more than 10 dupa na, kasi dupa yung measurement, wala pa rin tubig. Kaya swerte ko dahil may tubig, ano. Kaya yun, sana yung mga katulad natin na retired, kung mayroon tayong pagkakataon, then
magtanim tayo. Okay. Although siyempre talagang hindi naman tayo everyday dito. Kung minsan din pumunta tayo sa ibang lugar para mag-relax. Pero at least tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa natin dito, ano. Saka lagi natin naririnig yung food security and so on. Sa palagay ko, ito talaga yung food security. Yung ang mga tao sa rural areas ay magtatanim sila. Yan ang food security. Hindi yung laging nag-i-import. Sana nga yung mga bagay tulad ng fertilizer, insecticide, yung binhi dapat sana bababa ang presyo kasi yun din ang ibang mga factors kung bakit kung minsan may mga farmers na hindi na nagtatanim kasi sabi nila para silang logi rin. Kaya dyan sana papasok ang government. Ngayon naisip ko tuloy yung situation ng mga bansa na parang gawin natin modelo o parang good example para sa atin. Ang Israel noong pagkatapos itinatag yan, siyempre alam natin na ang mga Israeli ay yan yung mga Diyos na galing sa iba't ibang bansa na nagsuffer during World War II. Imagine, more than 6 million ng mga yan ay namatay sa concentration camp and whatever form. So kawawa sila, kaya after the war talagang debat po na magkaroon silang sariling estado. Kaya the state of Israel was established. So the rest is history. Kaya yan ngayon, after the state of Israel was established, ang hirap din ng buhay doon kasi desierto yung Israel, desierto, so mahirap hindi ka basta-basta makapagtanim. Okay. Ngunit sa pagsisikap ng mga Israeli through scientific, they were able to harness they were able to turn the desert into plantation. O kaya yan diyan sila nag-start. Nag-export sila ng oranges, mga iba pang prutas, mga gulay. Then from that nag-start yung industrialization ng Israel, so little by little na-develop ang Israel. Kaya wag nating baliwalain ang agricultural activities. So talagang tayo, we are a proud farmer. Ganun din ang situation noon sa Russia. During the time of Lenin, pinalitan ni Stalin, then talagang ang mga first program nila toward modernization at industrialization, yung pagdevelop ng agricultural production. Kaya nga mayroon silang mga different plan, may 5-year plan, mga 10-year plan, and so on. Now, the purpose of that is to develop their agricultural industries. Ngayon, pag nung na-develop na yan, okay, siyempre, maraming nailuluwas sa mga lungsod para sa mga factory workers. Kaya yun, umunlad ang Russia during World War II. Makikita natin na mayroon na silang mga tangke, mga airplane na mga gamit pang militar na sila na ang gumawa. So yan ang technique. First, i-develop natin ang agricultural industry natin dito sa Pilipinas. Pati ang Singapore is maliit na bansa.
If I remember it right, nagsimula ito sa halos sa 5,000 square meters yata ito. Pagkatapos little bit little naging hanggang kwa na 7,000 square meters din. Ngayon, siyempre puro kwan dyan, mga business establishment, mga park, mga factories o industries. Ngayon, alam pa ninyo na mayroon pa rin malakas rin ang kanilang agricultural production. In fact, the latest I read ay ang 5% of their food consumption ay galing na mismo sa mga kanila, mga agricultural industries. Saan kaya kwan? Building. Oh, yung puro kwan kasi scientific talagang kwan sila, yung high level of technology ang ginagamit sa agriculture. Ako, kung mayroon lang akong pira na milyones, gusto kong gawin yan. Okay. Ngayon, going back to this, actually, hindi naman tayo talaga after yung production, ano? Okay. Ayun, ang pinaka-purpose talaga natin ay parang maging modelo, maging inspiration sa mga tao dito na magtatanim din, na gagayahin tayo para magtanim. So, yan ang mga Pilipino nagnamamahal sa bansa. Okay? So, muli, thank you sa panunood. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.